Mapagpalang umaga po, mga minamahal kong kapatid. Ito po ang inyong lingkod, si Monsignor Father Jaime Vicente po. Isa po akong exorcist, healing priest. Narito po ako para magbigay po ng magagandang aral na matutunan natin ang mga mabubuting gawain na inuutos ng Ama sa atin. Pero bago ang lahat, itaas po muna natin sa Ama ang gawain ito. Sa ngalan po ninyo, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sa ngalan po ninyo, Diyos Anak, na si Jesucristo, ating Panginoon Diyos, na nagliligtas ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Sa ngalan ng Diyos, Espiritong Banal, na naggagabay sa atin na gumawa ng mga kabutihan dito sa ibabaw ng lupa. Amen, Amen, Amen. Mga mahal kong kapatid, araw-araw may mga mensaheng dumarating sa akin po, mensahe po ng mga banal na espiritu upang iparating sa lahat ng tao na tayo po lahat ay dapat magkaroon ng pagkakaunawa sa isa't isa. Napakarami po ng mga gawang kabutihan. May gawain kabutihan, may mga aral na salita na kabutihan, kaisipan, no? At iba-ibang uri ng gawain. Ganito po, ipaliliwanag ko po sa inyong lahat. Tayo pong lahat na nilikha ng Diyos, meron pong iba-iba siyang inatasan o inappoint kung ano ang dapat niyang gawin. No? Kung inappoint siyang mangaral ng mga salita ng Diyos, mangaral po tayo. Diba ba? Para yung mga taong walang alam ng mga gawaing kabutihan, walang alam mga salita ng Diyos na kabutihan na matutunan naman nila. Meron naman pong ang Ama, inutusan ang isa, inappoint niya para lumaban sa mga masasamang espiritu at yung lumalaban na yun, ituro niya rin sa kapwa-tao kung paano lalaban sa masasamang espiritu. Di po ba? Meron naman po siyang inatasan na makapaggamot ng mga biktima ng mga gawain din po ng masasamang espiritu. Kaya, ang gawain po ngayon na naririnig niyo po ngayon ay mga gawain po na naaayon sa kalooban ng Diyos na gawain espiritual. Nasa espiritual po tayo. Kaya kahit na po ang mga salita, no? Na walang langkap na gawa, ay patay na salita. Kaya kung maaari lang po, may mga mangaral, at ituro sa kanila, no, na yung inaaral na natanggap nila, isabuhay nila na naaayon sa kalooban ng Diyos. Hindi ko mo nangangaral tayo at may nakita tayo na nagsasalita na wala naman sa banal na aklat, ay hindi totoo. Kung ang ginagawa naman ng mga iba po ay naaayon naman sa kalooban ng Diyos, tinatanggap po ng Ama yun. Kasi ang nakasulat sa salita ay inutos ng Diyos. Ang mga ginagawa naman ng kabutihan, inutos din ng Diyos.
hindi po dapat magtalo yung dalawa. Hindi nababasa, hindi nakasulat, ay hindi totoo. Hindi niyo po ba alam, sa panahon na ngayon hindi po yung panahon nila Moises, panahon nila Noah, nila Eva at Adan, nila Abraham, panahon ng paglikha, hindi po yun. Dahil po, is a part of history. Ang kailangan po natin ngayon, yung present. Yung ngayon. Kasi kung meron noon, para noon. Pero ngayon, para ngayon. Although, meron pong ala-ala po yun na dapat natin isabuhay, di ba? Pero, mas advanced po kasi ngayon. Kaya po itinuro ng Ama. Tinuro ng Ama at ipinasara niya ang mga salita sa 12:4 ng Daniel. Kunin niyo po yung logic doon. Yung bakit pinasara ng Ama. Kasi nga po, nababago ang panahon. Marami ang tatakbo, paruot, parito. Anong kahulugan para maunawaan natin? Transportation and communication. Bakit magkakaroon ng ganon? Kasi ang kaalaman ay lalago. The knowledge will increase. Kaya po, hindi po tayo pwedeng ipagpipilitan natin, no, yung sinabi ng Ama noon. Kung ang Ama po ay nagsalita noon, nagsalita rin siya ngayon. Na sinabi niya, ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan. Kahit na hindi niya sinabi na huwag niyo nang pakinggan yung nakaraan, understood kung may pangunawa tayo. Understood po. Kaya nga, ito ang aking minamahal na anak. Siya ang inyong pakinggan. Kung hindi kayo sumunod na pakinggan niyo ang anak, hindi niyo sinunod ang Ama. Kahit pinakinggan niyo pa yung salita ni Moises, salita ni Abraham, Isaiah, Apocalypse, lahat po. Kasi po may mga tao na nabubuhay noon. Diba? Sinabi rin po ng Banal na Aklat. Sinabi ng Banal na Aklat. Yung mga taong nabubuhay noon, yung mga presidente, yung mga ano, lahat yan. O ano sabi? No? Ang sinabi po, mga namatay na silang lahat. Kaya sa panahon ngayon, eto na po. Eto na. Yung sinabi ng Ama, ito ang minamahal kong anak, siya ang inyong pakinggan. Ngayon, kaya meron ako i-guide sa inyong lahat. Kasi yung gawa ng kamay, tama naman po na huwag sambahin. Pero kung meron tayong pangunawa, ang gawa ng kamay, pwedeng gamitin. No? Gamitin. Katulad ng mga kasangkapan, gagamitin yan. No? Katulad po ng mga rebulto, imahin. Anong gagawin? Kasi sa pangunawa natin yun dapat kilalanin. Kasi yung ginawa natin larawan at mga rebulto, isang uri ng alaala o nire-represent, representation. Sa anong paraan po? Halimbawa, may anak tayo. Tatay, sabi ng teacher ko, sino raw yung pambansang bayani assignment po namin anak, si Dr. Jose Rizal. Ano po ang itsura ni Dr. Jose Rizal para i-describe nyo nga po? O akin na yung mga libro ng mga bayani. Yung mga libro ng mga bayani po, may mga picture yun
O, eto, si Dr. Jose Rizal, tingnan mo. Ayan ba si Dr. Jose Rizal? Kasi po, hindi ma-describe, hindi maipapaliwanag kung sino yung nasa larawan. Alam nga naman na doon ang nakalagay sa larawan si Andres Bonifacio. Pwede mo ba sabihin si Dr. Jose Rizal yun? Di ba hindi? Kaya nga po, di ba, nag-aaral ng mga grade 1, may mga picture to describe kung ano o sino ang nasa larawan. Di ba? Ngayon, hindi ko mo nakakita po ng rebulto, katulad ng nasa likod ko, sinasamba na. Hindi po. Kasi po, pag sinabi nyo sinasamba, I guarantee 100%. Wala pong pare ng Katoliko na nag-utos na sambahin ang rebulto o larawan. Wala po. Wala. Isang alaala po. Kaya bumaba ang berbo ng Espiritong Anak ng Diyos. Siya po ang salita. Bumaba. Nagkatawan tao. Para ipaliwanag sa lahat ng tao, nilikha ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Diba? O. Kaya mga mahal kong kapatid, ang larawan ng Ama, tao. Kasi binabago nila yung interpretasyon. Hindi, ang larawan ng Ama, yung kabutihan, hindi. Kasama na yun eh. Bakit yung salita bang tao kaparehas ng kabutihan? Di ba hindi? Ang pinag-uusapan larawan eh. Kaya lang yung larawan ng pagka-Diyos, kabuuan po yun ng pagka-Diyos. Larawan ng pagka-Diyos. Ibig sabihin nun, naglalarawan ng Ama mabuti, ang Ama mapagmahal, ang Ama, di ba? Lahat yun. Nakasaad po yun sa kabuuan na tinatawag na larawan. Kasi ang tao, no? Katulad natin, kalarawan natin ang Diyos. Pero kapag ang ginagawa natin masama, hindi natin kalarawan. Kasi nagkaroon po ng ibang kaanyuan yung kanyang pagka-Diyos. Kaya anong nangyayari po, doon hindi tayo nagkakaintindihan. Kaya mapalad po ang nakakaintindi ngayon, malalaman niya may makita kay masasamang tao. No? Lumapit sa'yo. Yung masamang tao na lumapit sa'yo, sabi, itago niyo ako, hinahabol ako ng mga pulis. Nakita mo, may dala-dala siyang bag. Eh, bakit mo siya itatago? May baril siya, may ano, oh. Okay, persahan na pumasok sa bahay mo. Pero kung bahay mo naman nakasara, bakit mo siya papapasukin? Kasi pag pinapasok mo masama, kapahamakan ang pwedeng mangyari sa'yo. Katulad po yan, chismis pa lang. Katulad ng mga nagpapanggap na alam niya raw ang mangyayari. Katulad na nakaraan. No? Lulubog daw ang lumubog ba? At saka nung Nazareno, sabi nila babagsak, mayroong malaking babagsak, may bumagsak ba? May malaking gulong magaganap. May nagkagulo ba? Ano nangyari? Marami namatay.
Marami itinakbo sa ospital. Bakit po? Tinanggap nila yung masamang balita. Inatake sila sa puso. Di po ba? Kasi kung naniniwala tayo sa Diyos, peace is always with us. Ang kapayapaan ay nananatili sa atin. Anong panganib ang ating katatakutan? Kung nasa piling tayo ng Diyos. Matakot kayo, may panganib doon, nandun ka pa. May nagkakagulo. Takbuhan sila ron para manood ng gulo. Sumabog. Nadamay sila. Nagkakagulo na nga di umuwi ka ng bahay. Di ba? Ngayon, may sunog. Wala ka naman maitutulong sa sunog. No? Tumawag ka sa bombero. Kung wala kang maitutulong, at least nakatulong ka. May nabangga. Nakita mo sa kalsada. Bawal tulungan. Kasi nga, ambulansya ang gagawa nun. Di wala naman nakakakita. Ikaw nakakita. Di tumawag ka ng nasasaklolo sa tao. Tumawag ka sa 999. Sabi mo, may aksidente po rito. Yan po yung mga pagtulong na maka-Diyos. Kasi po sa mga tao, minsan tumutulong ka na masama ka pa. O madalas, hindi lang minsan, madalas. Pinagbabawalan ng mga tao na huwag magbibigay ng pera sa mahirap sa highway. Di ba? Nandiyan ang mahirap, nasa harapan mo na eh. Bakit hindi mo bibigyan? Di ba? Ang gumawa ng batas, huwag nilang palakarin. Hulihin nila yung mga pulubi, ilagay nila sa isang shelter, sila magpakain. May pera ang gobyerno para magpakain sa mga mahihirap. Meron. May pondo. Bakit lumabas yung mga pondo ngayon? Kala ko ba walang pondo? Di ba? Nakita niyong balita. Na isang buong kwarto, puro pera. Sana man lang yung mga mahihirap, maambunan eh. Di po ba? Ganon. Kaya mga mahal kong kapatid, sa araw na ito, yung pagkatao natin sa Diyos, hindi yun nakabasa ka. Hindi yun naririnig nyo sa akin. Nasa Biblia ba yan sinasabi mo? Anong talata yan? Nasa kalooban ng Diyos. Gusto nyo basahin ko sa Biblia? No? Kung anong aral ang tanggap nyo ngayon? Okay, babasahin ko po. Hindi sila, 2:14 ng Roma. Hindi sila nakabasa ng aral sa Biblia. Meron po nag-react kaagad. Nag-text. Huwag kang magtuturo ng mali. Kasi sinabi, huwag dadagdagan, huwag babawasan. Nagdagdag ka, Biblia. Nagdagdag po ba ako? Kasi ang nakasulat doon, hindi sila nakabasa ng aral. Walang Biblia doon. Ganun po ba? Yung hindi sila nakabasa ng aral po, di ba galing po yun sa 2:14 ng Roma? Oo. Yung 2:14 ng Roma, 10 nakasulat yun. Sa Biblia, o galing sa Biblia. Di po ba? Yung po bakit letra lang pagtatalunan natin? Hindi natin dapat pagtalunan. Kaya lahat po ng sinasalita ng inyong lingkod, galing po sa Biblia. Kaya sinabi kong galing sa Biblia, kasi ang Biblia ang nagsalita. Biblia ang sumagot, hindi ako.
Kaya kung yung mga salita, no, naggaling naman sa ating puso, sa Biblia din po galing. 3:2 ng Korinto. Yamang ang mga nahahayag na ating mga ginagawa, na turo ng ating Panginoong Hesus, hindi niya po isinulat ng tinta. Isinulat niya yung Espiritu ng Diyos na buhay sa ating pusong laman. Diba? May sumasagot, hindi naman tinatak yan, hindi naman hindi ganoon. Huwag natin palalimin. Diba, sabi sa inyo, kailangan natin pangunawa. Pangunawa. Kung meron tayong pangunawa, pagmamahal, mauunawaan natin. Katulad ng si Pedro ay gumawa ng mabuti. Nasabi ko, maganda ang nagawa ni Pedro. May nagalit. Ano na naman yung pinagsasabi mo? Wala na naman sa talatayan. Anong talatayan? Ang nakalagay, si Pedro, mabuti ang ginawa eh. Tapos sasabihin mo, maganda ginawa ni Pedro. Ganun po ba? Tanong lang po. Yung po bang mabuti, hindi po ba maganda? Maganda. O, di mabuti. Di po ba? Pagpalain po kayo itong araw na ito, palawakin natin ang pagmamahal, pag-uunawa, para yung pagkatao natin sa harapan ng Diyos. Huwag nyo nang isipin sila. Isipin mo, ikaw. Dahil lahat tayo, nasa atin ng Diyos. Individually, tinitignan niya kung sino yung tao na sumusunod sa Kanya. Kaya yung mga sinasabi yung corruption, hayaan niyo sila. Hayaan niyo lang. Bakit po? May magagawa ka ba? Sige nga po. May magagawa ka ba? Wala. Hayaan mo na. Sayang yung gagampanan mo para sa pamilya mo. Ang totoong kahirapan ng pamilya, kapabayaan din ng may pamilya. Po ba? Kaya ang pamilya natin, pangaralan natin. Kung may mga anak tayo matitigas ang ulo, paliwanagan mo. Kung nagkasala ka man, napabayaan mo ang pamilya mo, gumawa ka ng paraan para makatulong sa pamilya mo. Kasi yung pamilya pa lang natin, ang liit-liit eh. No? Hindi na natin magampanan. Isisingit pa natin yung napakalaking gawain. Hayaan nyo sila doon. Lalo na isang presidente, ang hirap po ng isang ama ka ng buong bansa. Mahirap. Dahil maraming gusto ang tao. Kaya ngayon, bilang isang tapat sa Ama, kumilos tayo, mabuhay tayo na ayon sa kalooban ng Ama. Kahit ano pong gawin ng gobyerno eh. Kung ikaw ay nananatiling masipag, trabaho ka lang ng trabaho, huwag niyo sabihin kulang ang sweldo. Walang kulang. Dahil may kasabihan, maliit man ang kumot, pwede naman tayong mamuloktot. Dapat tayong mamuloktot. Dahil yung maliit napapagkasya kung pagkakasyahin. Tingnan niyo po, no? Kailangan niyo ng pagkain. Yung mga namumulot nga lang po ng palay, namumulot para makabuo ng isang gatang. Dinidikdik nila yun. Pinaghihiwalay-hiwalay ipa. Nakabuo sila ng mga 3/4 na lang. Isinaing nila. Nakaraos sila. Maraming paraan, kapatid. Kilos ka lang
Pagkasama mo ang Diyos, nasa tabi mo lang ang pagpapala. Dahil ang Diyos ang nagbibigay ng pagpapala. Pagpalain po kayo lahat sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal. Pakishare po kung gusto niyo pong araw-araw po mag-share ako na ayon sa pamumuhay natin, spiritual na ayon sa kalooban ng Diyos. Kasi po, pag pinakikinggan natin, no, yung spiritual world, kasi po, sila po, ang mabubuting espiritu, sila rin po yung nagtataboy sa mga problema na ibinibigay sa atin ng masasamang espiritu. Sana man po, no, i-share nyo to, subscribe, paki-pindot nyo lang yung notification bell para ma-update kayo sa araw-araw natin ginagawa. Tingnan nyo, the time will come, hindi natin kailangan ng presidente, hindi natin kailangan. Although may presidente, ang ibig sabihin, huwag tayo umasa doon. Asahan nyo ang Diyos. Pag inasahan nyo ang Diyos, natutulong sa atin, kumilos tayo. Umasa tayo na may pagkilos. No? Umasa tayo na merong kasamang pagkilos. Magdasal tayo na merong kasamang paggawa. Magbasa, no? Na may paggawa. Manampalataya na may pagsunod. Lagi po may katapat yun. Marami na nanampalataya, hindi naman sumusunod. Marami naman nagbabasa ng banal, hindi naman gumagawa. Dapat po magkasama. Kaya po, tinawag ang katawan natin, hindi lang katawan. Body and soul. Ang espiritu ay nasa paggawa. Mapagpalang umaga po. Sa ngalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Banal, pagpalain po tayong lahat ng kataas-taasang Ama, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, Diyos Anak na takapagligtas ng mga kasalanan ng buong sanlibutan, Diyos Espiritu Banal, ngayon nasa atin na naggagabay na gumawa ng mga kabutihan na ayon sa kalooban ng ating Ama sa langit. Amen, Amen, Amen.